I am Attorney Haron, and with me is Attorney Hannah. and welcome back to The Lost Podcast. Everyone, we hope you're all doing alright, and we hope you are excited for this episode as we dive into the world of Law, life, and everything in between. So whether you're commuting, studying, or just taking a breather, we are glad that you are tuning in because It's time to get lost. Assalamualaikum everyone. Hi, Attorney Hanan. Kamusta na, Attorney Hanan? We're halfway the season. Happy ako para sa listeners nating nagdi-demand ng episodes kagaya ni na Sir Muti ng NCMF. Yun. So finally, ito na po yung Shout season out 5. Yes, and also ito na 6th episode Actually, na Damitanod. Damitanod. And Ate Haya was a witness to that na kakastart lang natin few Shout out to weeks Attorney ago. Haya na nandito na naman. Sa live Our audience. tag along as a live audience. Ikaw, Attorney Haron. Ako, alhamdulillah, patapos na ang season. As the production brain of Lost Podcast. But alhamdulillah, I hope na-enjoy pa rin ng mga listeners at Yes. na-inspire pa rin sila Yes. sa mga episodes, sa mga lawyers na sinishare natin yung buhay nila. Yes, especially excited din ako sa life na i-share natin ngayon. Ngayong Yes. episode. Yeah. Very young lawyer pero marami nang na-achieve at kaka-achieve niya lang nung isa. Yun. So sige, pakilala ko na, Attorney Hanan. Our guest lawyer for this episode obtained his Juris Doctor degree from the Ateneo de Manila University School of Law, and he passed the Kagiwa Bar or the 2022 bar examinations. Everyone, here with us is Commissioner Alawia Adyong Alonto. Please say hi to our listeners po, Commissioner. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, and hello, good morning, good noon, good afternoon, good evening to everyone listening in my episode of the Lost Podcast. I hope everyone is having a great day today. First of all, we would like to congratulate you for your recent appointment as Commissioner of Bangsamoro Youth Commission. Alhamdulillah, thank you po. Nice. I think yung part ng BYC sa Lanao del Sur is in good hands with you being our commissioner. Inshallah. At buti naman napayes ka namin before ka pa naging commissioner. Dapat before ito. Kasi just imagine if after becoming a commissioner, saka natin i-invite. So, mag-yes pa ba siya? Ay, hindi na niya tayo kilala. Grabe, ganun pa rin naman. Prior to this recording, Commissioner Alonto told us na he is an avid listener, and that means a lot for us, no? Halos alam na nga niya yung mga order ng episodes, yung mga guest lawyers. Our first question, Attorney Hanan. Yun, again, yung favorite question ko, ano ang pre-law program niyo? Sige, siguro I have one of the most cliche na pre-law programs. AB Political Science. I took up AB Political Science in the University of Santo Tomas. Yes. Grabe sa mga background din na school attorney. Ilalaban namin ng MSU, syempre. Ilalaban natin ng AKIK. Wala silang The Lost Podcast. Okay, so UST, when you graduated po, anong year sa undergrad? 2014 to 2018. To 2018. Okay, Gumraduate okay. ako ng college 2018. Okay. Yeah. Why, attorney? Why did you pursue yung program na yun? Siguro nag-start siya as a dream ng lolo ko, si the late former governor Mamintal Mike Adyong, Pakasurganwala. Pangarap niya na magkaroon ng lawyer na anak. For some reason, walang nag-take up ng law sa mga anak niya. They went their different paths. Tulad ni Gov, tsaka yung mother ko, nag-interior design. So, napasa yung, I wouldn't say burden, but yung pangarap ng magkaroon ng lawyer sa family. Aspirations. Yes. Magkaroon ng lawyer sa aming mga apo niya. Ang unang nag-law, si Attorney Mikey, si MP Amir Zakaria Rakim. Siya yung unang nag-law, and then right after sinundan ko. So yun, but then again, throughout the nung high school, college, na I learned to love rin yung law. Nag-debate ako, and then na-realize ko na hindi lang siya pangarap ng lolo ko, but
gusto ko na rin maging lawyer. So yun, I chose political science. Gaya nung sinasabi ko, Attorney Haron, na yung mga nagsasabi na kaya sila nag-law school because of the parents, siguro 1 year, oo, pwedeng yun ang rason. Pero once umabot ka ng second year, third year, fourth year, hindi na yun yung rason. Siguradong ang rason is, ikaw, mahal mo na rin yung lawyering or yung pag-aaral ng law school. So ibig sabihin ba nito, Attorney, when you took up AB Political Science, meron ka ng preemption na maglolo talaga? Actually, that was the goal na nung I took up AB Political Science. Nung high school, dun ko talaga na-realize na gusto kong mag-law. So sabi ko, anong pinakamagandang... Bata pa, no? Alam mo yes. Anong pinakamagandang pre-law? At saka school. My first choice was sa Ateneo. But then, waitlisted lang ata ako. And then, sa UST, iniisip ko either accountancy or AB Political Science. Pero sabi nila, cut off program ang accountancy. So, less chances of getting in. Sabi ko, sige, baliktarin ko. Yung first choice ko, AB Political Science. Second choice, accountancy. Di mo alam na may kapas ako sa AB Political Science ng Have UST. you considered, Commissioner, yung pre-law na legal management? Actually, na-consider ko rin si legal management. Pero, siguro, gawa na rin ng pagiging coming from a political background. So, political science, baka pwede to na. In kasong hindi maging ano. And do you think being part of a political family, nakatulong yung pagiging political science graduate mo? Mas na-analyze mo ba yung nangyayari? Ganon. Siguro sa program ng USC, parang hindi. Parang more on mga philosophy, theory, ganon yung mga binabasa namin. So, mas nagiging academician ka na lang kesa sa maging Yung sabi nga nila, parang yung political science daw is very broad. Hindi lang siya really totoo. about law, ganun, and policies. So, Attorney, Commissioner, after nyo po ng 4 years sa Yes. AB Polsci, diretso na po ba kayong nag-law school or nag-work muna kayo? Dumiretso na ako ng law school. Right after graduating, the summer after, nag-law school na ako. Yes. So, since sabi mo kanina, your first choice was for college undergrad is Ateneo. Ngayon, tinupad mo na nag-Ateneo ka naman this time for law school. Siyempre, hindi ko na papalagpasin yung opportunity. So, parang unang na-release na-release yung results ng Ateneo, hindi pa ata nag-start yung exams for UST and LaSalle. So, nung na-release na yung results ng Ateneo and I passed, hindi ko na tinake yung ibang subjects. Sabi ko, dito na ako sa Ateneo mag-enroll. And then, I found out na yung mga close friends ko din sa UST, shout out to Attorney Loha, tsaka si Attorney Vivit na you got up to ata sa Hernando Bar. Oo, mga close friends ko sila from UST to Ateneo. They also passed Ateneo. So sabi ko, okay na to. Meron na rin ako mga friends na nandun. And at the same time, dream school din naman, I wouldn't miss the opportunity to go to So it's safe Ateneo. to say, Attorney, na hindi ka nahirapang mag-adjust despite you being a Maranao Muslim in Ateneo de Manila University? Sa UST, meron pang adjustment nung college. Doon siguro ako nag-adjust, lalo na nung first year. Galing ako Mindanao, lumipat doon. I would be lying if I said na walang adjustment at saka walang parang quote-unquote prejudice na or ano na nangyayari. But then again, I think they're coming from the lens na hindi sila so medyo hindi sila familiar with Maranao Muslims and they haven't interacted with Maranao Muslims. So Tsaka, more on educating them. Doon napunta yung ano ko. Kasi yung exposure din nila Yes. sa news. Yung sabi ko nga, kung ang nasa news, yung mga Muslim ay terorista, ang mga Kristiyano naman or yung mga taga ibang place ay mga rapist. Kasi yun yung mga nakikita natin Yes. sa news. It's either nang-hold up, nang-rape, nagnanakaw, ganyan. So, iba talaga yung nakikita sa Yes. mainstream media. Pero I think ano lang naman yan, it's a matter of being open and educating yourself. Kasi nga, nung simula, nagtatanong din sila, totoo bang delikado, ganun-ganun. And I just educated them. And then ngayon, I think,
na yung mga naging kaibigan ko, naging acquaintances ko sa UST, mas knowledgeable naman na sila sa atin, sa Mindanao. I really agree with that, Attorney Commissioner, no, na it's really a matter of sharing with them Yes. yung kung ano yung meron tayo dito sa Mindanao, because nag-work ako sa Metro Manila, and then in all fairness din sa mga workmates ko, they were all curious din naman about our life here sa Mindanao, and mangangalisira na si ko, like for example, paglalabas kami, tas they would consider, uy, dun tayo sa walang pork. So I really appreciate them for being such thoughtful persons, no. Pero really, you just need to share them Yes. kung ano yung meron tayo, ano yung kultura mo, ano yung paniniwala mo, and most likely maiintindihan nila yan. Yes, tama. Now let's go back, Attorney, sa law school journey mo. Nandun pa rin yung gusto mong maging abogado, no, when you entered law of course. school. Kamusta naman yung experience mo after you entered Ateneo? Sa Ateneo, parang iba na naman yung crowd. Sa UST mas chill yung mga tao doon. Pagdating mo ng Ateneo, mas quote-unquote social na yung mga nandun. Yes. And I'd like to point out din na Commissioner is our first Atenista ako na ba? abogado. Thank you. Yung when it comes to my experience sa law school naman ng Ateneo, I came to realize na the way they teach, their teaching methods, hindi siya yung mga naririnig mo na terror stories na nambabastos ng mga profs, it doesn't happen there eh. Parang, if magkamali ka, they just, okay, next person. They just call the next person. It's a more toned down method of teaching. That being said, Commissioner, no, what do you think is the reason why Ateneo School of Law is one of the top law schools in the country? Kasi 'di ba, sinabi mo mas siguro mas professional yung tama. Mas setup. professional. Kasi may mga horror story nga tayo sa law school na napapahiya ka, Yes. or kino-call out ka, but in your experience hindi naman ganun. I think for me, it all boils down to first off yung resources na meron si Ateneo. Even yung school mismo, sobrang catered. Kasi yung law school ng Ateneo, separate talaga siya from the main campus. Main campus is in Katipunan, in QC. Tapos yung law school nasa Rockwell. Talagang in-isolate nila yung law students in order for them to focus on law studies. So I think first off yung meron sila ng mga books, yung library nila is very well equipped for law students, and the tools that they have for teaching meron din. And then yung mga professors natin, malaking bagay yung mga deans, yung mga professors ng Ateneo. Parang most of the time nga they first of their academicians talaga. Yung passion nila is more on teaching kaysa sa law practice na Kasi ano. sideline lang, Yes. diba? And then secondly, darating tayo dito, but most of the time may Atenista na bar examiners. Yes, bar examiners. So, merong medyo Parang alam mo may na. edge kayo. Yes. Kasi alam nyo kung ano yung atake ng professor na yun in Yes, terms of tama. giving questions. Tsaka gusto kong i-point out yung mga professors nyo, most of them, mga Authors. So, tayo dito, yung book lang yung binabasa natin. Sila yung mind nila yung naririnig nila mismo, because these people are actually talking to these students, no? So, Tama. mas malaki yung retention ng information sa kanila. Yes. At ikaw din na estudyante, inspired ka. Kasi ito ang mga professors mo, di ba? Yung hawak mong libro, yun din yung kaharap mo, yes. Si Dean Mel, Santa Maria, siya ang professor ko. Siguro 3 subject ng civil law, si Dean Mel yung professor ko. So, And then, yes. So is it safe to say, attorney, na hindi nyo na-experience dun sa law school ng Ateneo yung isang beses lang papasok yung professor, 2 beses? Kasi di ba common yun eh. No, I'm not saying na yun. I'm not saying na hindi, na nakikita na natin yan sa SOCMED na ibang law schools talagang yan yung, kasi sabi mo nga kanina, parang sideline lang ng ibang Yes. professors, lawyers, kasi hindi nila full-time job. Pero yung sa inyo ba, is it safe to say na parang full-time job nila yung pagti-teach, gano'n? I think most parang full-time job na nila, lalo na yung mga deans, sila Dean Mel, Santa Maria, Dean Candelaria, parang full-time job na nila. Meron naman pa rin akong mga professors na mga bihira lang pumasok. Okay. But
siguro in my case, mga minor subjects lang yun, ng mga Pero yung mga bar subjects, puro yun mga So, si full-time attorney, professors. normal yan sa buong Pilipinas. Yes. Hindi naman siya exclusive. pattern yan. Oo. Common scenario yan sa law. Nung pumasok ka ba, attorney, ikaw lang ba yung Muslim Filipino? Or like Maranao? Sa batch ko parang ako lang yung Maranao, but may dalawang Tausug from Tawi-Tawi. Yes. Mahirap ba makapasok sa inyo? Balik ka ba sa law school? For the benefit ng mga listeners natin na nag-aspire pumasok sa Ateneo. Yung exam ng Ateneo, if I remember correctly, parang more on logic, abstract reasoning and all that. Tapos sa huli meron parang essay. May essay portion sila sa exam. So kaya, basta may budget. Yung nga yung supposedly na next question ko, magkano ba yung first sem dyan? Para sa mga estudyante ulit. Sa listeners. Masakit. Oo. Ayun. So, So kaya nag-aaral ng mabuti. tsaka punta na lang, yung mga curious po, magkano yung per semester, punta na lang po sa registrar ng Sila na bahala. website. Oo. Mashallah. So sabi mo, attorney, parang toned down yung... Yes. Pero Socratic method pa rin. Socratic method pa rin. And yes. then, did you have a parang memorable recitation? Good ba ito or bad? Share mo naman. For me, bad. Pero funny. This was Constitutional Law 2 under Attorney Mickey Ingles. Second sem. Second sem, first year, yes. Ingles? Top-notcher na... Yes, ano, yung nag-top tax. Consti Law 2 May textbook, professor ko siya. And then usually kasi ginagawa niya, nag-joint class siya. 3 block, sabay-sabay yan. Doon kami sa auditorium. So madami. Ako nun, end of the sem na to eh. So ine-expect ko, magtatawag siya, yung mga medyo bumabawi. Nakita na namin yung recitation grades namin, medyo okay naman yung sa akin. So sabi ko, di ako matatawag. Nag-chill ka na lang. Nag-chill na ako. And then patapos na yung class. Literally, mga 15 minutes na lang atang natitira. Ako ang huling natawag. Ayun. So, nung nag-chill na ako, I packed my book na. Sabi ko, sara ko na to. Wala na. Biglang tinawag, Alonto. Ko, oh my God. Tapos hindi ko pa alam asan na kami. Hindi na ako nakinig kasi patapos na yung sem eh. So, tumayo ako. Siyempre, 3 block yun ha. Mga, let's say, 120 students. So, the question asked was, what is academic freedom? I was able to answer. Naalala ko pa yung what is academic freedom. So, next na question niya, who has academic freedom? Sabi ko, okay, schools. Okay, schools. Kindergarten, do they have academic freedom? Ano to, trick question? Sabi ko, yes. Huh? Kindergarten may academic freedom? Are you sure? Yes, sir. Ganun. So parang, oh my God, sabi niya, hey, higher education lang. So, oh my God, nakakahiya. Supposedly, dapat alam na natin yun, di ba? Pero sobrang nag-relax. So, simula nun, di na talaga ako nag-chill. Hanggang dulo, sabi ko, matatawag ako. Yun talaga naging mindset ko sa law school. Piyaka kung kumno to ka, 120 ako, mga Waimba, papasama, mga kadagdag lataw. Tapos tatanong sa Sige naman. kindergarten, may... Kindergarten, may academic freedom. Doon so mapipikir up na to. Commissioner, first year, second year, third year, fourth year, saan yung pinakamahirap sa'yo na part sa law school mo? Parang yung first 2 years, siguro yung first year ang pinakamahirap in a sense na may adjustment phase pa talaga sa atin. Pero when it comes to the subject, third year ata yung pinaka-madugo. Mga REM, remedial law. Parang kasi yung mga consti law, civil law, pwede mo pang magets eh. Pero when it comes to remedial law, bago talaga yan sa lahat. Curious ako, attorney, no? Since na-mention mo, mahirap yung remedial law. Yeah. You are learning from these amazing academician, no? Yes. Legal luminaries, firsthand. So, I'd like to ask kung ano yung na-enjoy mo, na feeling mo, na master mo na bar subject, and ano yung hindi mo masyadong, o yung Waterloo mo, if okay lang, of course, i-share. Okay, this is gonna be weird. For me, I enjoyed
Consti 1. Sobra kasi medyo relatable. political Oo, science. medyo relatable sa akin. Tapos confident pa ako sa recit ko, mga ganun. But si Dean Candelaria, mahirap kasi magpa-exam. And then, yung finals niya, I flunked it hard. Sobrang bumagsak ako. I think, I failed Consti 1, which is weird kasi yun yung naging paborito kong subject. Plus, darating din tayo dito, yun yung pinakamataas ko ata na grade sa bar exam. So, dun ko na-realize na, okay, I shouldn't be too arrogant or when it comes to this. Pero, kahit na mahirap siya or hindi ko siya pinasa, masasabi kong yun pa rin yung pinaka-enjoyable ko na subject kasi sobrang relatable niya. When it comes naman to the subject na ayaw ko, Waterloo, taxation law siguro. Buti na lang, di ba? Swerte ko, naging pandemic. Pandemic, umabot ng pandemic yung tax law ko. Tapos yung bar exam din, parang Wala nang halos walang tax tax. sa time natin. Pero sino bang tax prof mo? Hindi ba si Ingles? Yung tax prof ko is si Attorney Montero. Naging professor siya ni Ingles. Siya yung tax ko. Yeah. Now, I forgot to ask pala, attorney, ano yung naitulong sa'yo nung pre-law mo sa law school mo? Ayun, okay. Akala ko, when I entered EB Political Science, may mga law subjects na tinuturo. So, okay, meron na ako. But, pagdating ko, puro philosophy theory, so wala. If there's anything na political science has taught me, it's how to read. Kasi, ang ending natin sa law school, puro reading yan. Yun yung nakuha ko sa Pol-Sci na natuto talaga akong magbasa ng mahahaba na I can hustle through the boring pages ng mga yun yung naturo sa akin ng Pol-Sci. But if I may add, siguro sa mga listeners na rin, siguro ang best pre-law for me, it has to be accountancy. Grabe yung edge ng mga accountancy students. Grabe yung meron silang tax, meron silang corp, meron silang oblicon. Hindi natin yung nadaanan eh. Nung oblicon ko, may batch ako si Attorney Leia. Oo. Sabi ko, kung ako, first view ko to, siya, pang fifth view na yan. So Alam kahit niya. chill-chill na yan, walang problema yan sa oblicon Totoo. kasi alam na niya. Ako, first time ko palang to, paano ba to? So, yeah, I actually agree with you then, Commissioner. No? Kasi I can still remember si Kuya Jasim Atihaya na I even asked him to buy me Oblicon book na pang accountancy. Binilan niya ako during the bar ops nila kasi maganda siya kay parang pang kangudan. Dumbed down. Parang ganun. Reviewer na. Parang spoon feed yung definitions, yung explanation, gano'n. So, naintindihan ko siya doon, tsaka ako nag-move sa mga diliyon, mga ganyan. Oo. Attorney, gusto kong balikan yung sinabi mo kanina. You were also, in undergrad, you were a debater as well. Yes. In high school. High school. So, sa Sa undergrad, di na ako nag-debate. Yeah. I see. Attorney, nasabi mo nga kanina, because of Pol-Sci, may okay na sa'yo magbasa ng Basa, mahaba. yes. So, ano yung study habit ng isang Ateneo law student? Hindi naman spectacular siguro yung sa akin. Sa Starbucks ba to? Actually, I tried sa Starbucks. Pero hindi ko talaga, kahit konting ingay lang, hindi ko gusto. So, sa library na lang ako ng school nag-aaral Gito na talaga. rin sana. Yun yung sasabihin ko sana because sa library nyo, hindi mo na kailangan maghanap ng actually, cafes, no? grabe sa library Kasi ko. it's provided na lahat doon. Pwede ba tama. magkape sa library nyo? Pwede. Ayun. Pwede. Diba? Para na siyang malaking coffee shop na Tapos, tahimik. Tapos, ayun. pwede kang mag-solo na cubicle. Pwede rin as a group. Meron din mga group So you rooms really get what you pay for then. doon. Yeah. Are you also provided other resources din ba, attorney? Aside from library, ano pa yung sa tingin mong perks na meron sa Ateneo? Well, access to Scra ba yun? Oo, meron kami meron kami. Plus, yung Rex Bookstore nandun na sa school eh. Inside. Inside the school. And then, all the computer systems doon, hindi lang meron yung mga jurisprudence, CRA. I forgot the CD Asia. May CD Asia.
plus reviewers actually. We have access to reviewers din. Yeah, everything. Commissioner, bali pag ano yung law school nyo is gabi ba to? Like 7 p.m. or 9? Hindi. Ako, na-try ko na yung mga morning, afternoon, and gabi. Yes. Naku, pasensya na po sa mga listener namin. Talagang tumambay kami sa law school journey ni attorney because bilang our first Atenista na abogado, we are really also curious about Ateneo School of Law. And for the aspiring law students na you might want to consider Ateneo kung kaya natin, 'di ba? Tsaka gusto ko kasing pigain yung fact na nagbabasa ba kayo ng cases and would you, suggest or parang advise law Recommend. students to read cases? Okay, yes, siguro wala namang law student na hindi dumaan ng pagbabasa ng cases. So I would recommend na magbasa muna ng full text bago kayo mag-digest, ganun. Lalo na first year, second year, I recommend full text. Siguro when you reach fourth year at saka sa bar review nyo at may gusto talaga kayong basahing case, specific case na narinig nyo na baka lumabas tong case na to. Siguro you can read it na digest style. But I would recommend full text talaga. Yun. And may revalida ba kayo, attorney? Yung revalida na parang fourth year, kailangan maipasa mo siya para if makapasa ka, you can graduate and then you can parang bar exam, mock bar siya before graduating. Revalida, wala. Wala. But the thing is, sa Ateneo, we have thesis. Ooh. Oo. So yun yung essentially, yun yung naging namin na kung di ka pumasa ng thesis, Crazy. wala. Repeat ka. Juris Doctor with thesis. Yes, with So may thesis. option ba na without thesis? Wala. It's always with thesis. Hala. So wag na dun. On the other Bar hand exam naman, ka lang naman, di ba? may College of Law naman ng MSU. Pwede mo explore yan. True. May marami pang branches yan. So ganun katalino si attorney, Yung salak. Law school itself is hard enough. Dagdagan mo pa ng research. Yes. Diba? Not everyone can do research Yes. or are good in research. So, karagagin, mashallah. Attorney, di ba sabi mo kanina na-fail mo yung Consti 1? Consti 1. So despite failing Consti 1, did you finish law school within the Yes. 4-year period? Ang ginawa ko, in-overload ko yung second sem, pinagsabay ko si 1 and 2. So, hindi naman siya prereq. Hindi siya prereq. So, pinagsabay ko na si 1 and 2 namin. And masaya naman, enjoy. Gusto ko naman yung Consti 1. So, medyo masaya din ako na inulit ko yun. As mas alam ko na yung mga tanungan. At saka alam ko na paano mag-aral ng Consti 1. Let's now move on to your bar review, attorney. Okay. Kamusta naman po? Doon pa rin sa Manila, syempre. No, nag-bar review na ako kasi 'di ba pandemic 'yun. So umuwi ako Cagayan de Oro, online class na kasi kami. So sa Cagayan de Oro na ako nag-review online. Pero sa bahay lang. kailan ka, attorney, nakapangaruma or nakapangasawa? Abogado na ako nun. After passing the bar pa. Yes, after passing the So, bar. okay. Bali, when did you graduate, attorney? 2000? 22. Okay. Tapos yung bar exam. So few months lang Why? from July. Why? ba? Tas September ba? November. November. July, August, September, October, November. 4 months lang yung Why? review. So doon natin masasabi na because of your preparation or yung training na nakuha niyo sa Ateneo, is it safe to say na yun yung naging reason bakit napasa mo yung bar despite the 4-month review? Yeah, I think so. Sobrang laking bagay ng training na binigay sa akin ng Ateneo. Kasi right now, I believe talaga, and the professors keep saying this, the real bar review begins on day 1 of your law school. Kung iniisip mo magre-review ka pa lang on your actual bar review, sobrang Short. iwan mo na. Yung mga tanungan sa bar exam, ang lalabas, ang maaalala mo, yung mga law school questions sa'yo, recitations, yung binasa mo nung nasa law school ka pa. So, yeah, I think Ateneo's training structure and program really played a huge role in how I organize my bar review.
Totoo yan, Commissioner, kasi nung nagbabar exam na ako, yung mga questions na while reading the questions, napapa-thank you ako dun sa mga professor ko na talagang yung mga kind of professor na you had to really force yourself to study. Yes. Sila yung mga papanalamatan mo during bar review exam Totoo. Kasi kung hindi nila ginawa yun, hindi mapapadali sa'yo yung pagtitake mo ng bar exam. Commissioner, did you feel yung pressure na sa Ateneo pag bumagsak ka, halata masyado kasi it's 100% palagi. So kung ma-99 yan, isang tao lang yan. Kasi I heard from my lawyer din siya, si Attorney Aziz. Actually, sabi niya, yung sa San Beda daw is nahalata or nakaka-pressure kasi pag na-fail ka, bilang lang kayo sa kamay. So most likely alam nila kung Alam sino. na kung sino. So, nagkaroon ka ba ng ganong pressure nung time na yun? Meron, pero Were you parang confident naman? ganun ang dapat na lang maging mindset mo. Of course, nakakatakot na isa ka sa bumagsak, lalo na mataas yung mga passing rate. Pero I'd rather think of it as there's a huge chance of me passing the bar kasi ito yung passing rate. So parang Siguro essentially there should be a certain level of swagger or At confidence. saka siguro at that din. level, hindi na ini-entertain ni attorney yung ganong thought. Ni Commissioner yung ganong thought na babagsak. Although yes, of course, At the nandiyan back yan of at your the back mind, of your yes. mind na what if no? Pero no, I don't think so na mangyayari yun. Kung pasusugal ka, disclaimer, hindi ako pasusugal. Pero if you're a betting man, no, you would bet on the chance na you would pass the bar if you're from Ateneo. Kasi yung 100, tinake niya in his favor yung 100% Oo. passing rate ng Ateneo. Yes. So nakaka-add din yun ng moral. Confidence, yes. And gusto ko ding balikan yung sabi ni attorney na, sina ka, may ka-review ka pag-study PP, good luck. Because are you really comparing 4 years to, in your experience, 4 months? Na yung 4 years na usual na inaaral mo, gagawin mo in 4 months? So, good luck, no? Tama, yung sabi ni attorney, ni Commissioner, na on your first day of law school, try to achieve na yun na yung bar review mo, no? With that 4 months, attorney, ano yung naging study habit mo na paano mo pinagkasya yung 4 months? Okay, siguro unang-una titingin ka sa syllabus, bar syllabus nyo. Yun yung number 1. And then, ang inisip ko, 2 reads. I should have at least 2 reads before 4 months? Yes, 2 reads before the bar exam. Yung first read ko should be yung mga malalaking reviewer ng mga and then the second read, yung medyo condensed na ng mga bed and read book, mga ganun. Yeah, So yun yung second read ko. Nag-bed and read book ka din. Yes, nung second read. Malaking Pero tulong naman. hindi mo ba ginamit, so reviewer talaga yung gistudyhan mo? Or Yes. may ginamit ka ng mga books mo during law school? Sa yung first read ko, mga books tulad ni sino ba yung Crim? Campanilla ba yun? Campanilla. Campanilla yung Crim ko kasi Crim 1, Crim 2 ko, Kasi Reyes. dalawa yung book niya na Tapos nag-Crim Campanilla na lang ako. And then Divina for commercial law. Civil law, I think si De Leon ba or Paras? Yeah, I read those. So to, First lagi-lagid read. buman supmutian tano libro. Why? Tama. Di ba kasi ganun, yun din yung mga libro ko di ba? If may na-realize ako, lagi-lagid buso dito na di pa matiyan, pare-pareho lang yung Yes, binabasa tama, natin tama. na libro. It's just really, yung community mo would really affect you on Yeah. how you would study. Kasi di ba, if killing ang mga pwede ka na puro gala, puro so-so lang, yun din yung magiging average mo. Yes. However, if you're in a community, in a law school na lahat talagang kumakawa, talagang kawa ka, mambu. Okay. Ako, di ba parang ginas mga ipang ng mga professor sa, ikam laylaid ka na bumasa di pa mate na Gusto. libro. Gusto mambu. Diba? Parehas lang. Di naman nag-iiba yung text ng Manila version at saka Mindanao version. Parehas lang. First read, yun, binasa mo. Second read, mga condensed na na-reviewer. Yeah, yung mga Red Book, Blue Notes namin sa Ateneo. Nanakaw ko pa yung, pwede At ba saka- sabihin? Nanakaw ko yung Golden Notes. Nakuha ko yung copy ng Golden Notes. at saka ang alam ko, totoo ba, attorney, na yung mga notes na last minute notes nyo, parang ito yung naririnig ko Poison. Ayan, aside from poison, yung mga, totoo ba, poison yung pinapakalat nyo? Ako personally, kung
I help out din may mga pinsan ko, mga ano. The ones I get, yun din ang pinapakita ko sa Yun. kanila. It's not poison. I don't know if may poison, hindi ko yan na experience. So, hindi po sa kanila galing ang poison. Pero, eto, merong isang, sorry na sa Bar Ops Committee ng Ateneo, pero meron kayong isang last minute tips na binigay na poison pati sa amin. So, yung amin naman silang mali. Buti na lang, na-spot namin as reviewees. Yeah. At saka yung attorney yung parang narinig ko nga, Sunro Kyokon na i-ano daw kayo sa isang room tapos sasabihin daw sa inyo yung possible na mga lumalabas na questions. Hindi yan nangyari sa akin. Nag-aanohan kami. Ano, Baka merong room, di ako nasali. Pero ano, yung mga notes nyo, mga bullseye ba? Yung last minute notes na binibigay sa inyo? Parang hindi rin eh. Hindi rin. Nung Kagiwa Bar, I think, sino ba mga Kagiwa Bar sa inyo? Kayong tatlo? Yes. Ako, Hernando For Bar. me, yung Arellano yung tumama. Same with me. Arellano. Arellano yung marami. In fairness sa Arellano, shout out sa Arellano po. Magagaling yung bar, ano nila doon, Central. bar ops. Okay. Pero yung sa civil, parang si Sir Rabuya. Rabuya ang sa Yung civil. Grabe, Yes. I was like, sana binasa ko ng maayos. Yes. So, ang takeaway po, magbasa na lang lahat. Sa depende, joke Yeah. lang. At saka develop a habit. Hindi naman pwedeng 24/7 nagbabasa ka kasi Yan. mababurnout ka. Ako, what I did, Yes, attorney. magsa-start akong mag-review 11 hanggang 6 p.m. 11 a.m. to 6 or 7 p.m. And then yung morning ko, either morning is mag-go for a run, mag-gym, or gabi after. Depende na yan sa gising ko. Kasi if tuloy-tuloy yung basa mo, baka ma-burnout ka before the bar exam at grabe yung anxiety mo. And then I even play games, video games, Nice. with those people na nagre-review din. So kami lahat, naglalaro kami, nag-Discord, and then we play siguro Dota or kung ano mang multiplayer games na pwede na. Yung pagre-review talaga holistic siya. Yung physical health mo, you have to... Yes, tama. 'Di ba? Parang you have to prepare your physical health, then mental health, yung nga maglaro or magkaroon ng parang recreation, hindi lang pag-study. And then maganda rin yung 11 to 6. Make sure kasi after 6 dapat nagpapahinga ka na rin para good. maaga ka na naman the next day. So, gusto ko yung sabi ni attorney, ni commissioner na naglalaro din siya. Yung mga hobbies niya, hindi niya tinigilan Yes. during Walang bar. deprivation. Ayun, hindi, walang deprivation. Pero that's not an excuse for these listeners na baka puro unwind na ang ginawa nila. Yung hindi na nila kilala yung mga libro nila, mas alam na nila yung mga character na gagamitin. Parang nung ako lang sabi nila, enjoy nyo lang yung review sa Manila. For some time, manood kayo ng sine. So, ginawa ko every week. Mas alam mo pa yung mga movies kaysa sa mga libro mo. So, ayun, nasabi na sa atin, na-share na sa atin ni Commissioner, yung mga habits niya, Yes. and yung mga principles na gi-follow niya during nung review niya, no? Attorney, nagme-memorize ka ba? Or do you advise memorize? At that point, hindi na niya kailangan mag-memorize kasi alam na niya, hindi ba? More on understanding. Ayun. Hindi naman kailangan word per word. Pero there are some na minemorize ko na pero ako lang yun personally feeling ko lalabas to. Na minemorize ko, hindi rin eh. Kaya I would advise against. Mas mabuti pang intindihin nyo na lang at masulat nyo siya na ganun pa rin yung thought behind kahit hindi na siya word per word. So, yung pagsagot niyo ba, attorney, is clock, alak, interweaving? Ano ba yung... Alak. Okay. Yes. So, common Straight naman to the point lang Ano dapat. naman pala tayo ng ginagawa? Pare-pareho pa ng pag-answer, di ba? Walang difference. Walang difference. So, are you saying na ipangato nga pa rin na MSU Law? Dapat. Siyempre. Ate Haya? Majority kayo, I would have to agree. So, come your bar exam attorney, kamusta ang first day mo? Okay. Nakatulog ka ba? Tataga? First day, the night before, hindi na ako nagbasa. Gumising ako maaga, may sumbayang ako. But then for some reason, the pressure got to me. Kinuha ko lahat ng mga LMT, binasa ko isa-isa. Lahat dala ko. Yes, lahat ng LMT na meron ako,
binasa ko. But it's a matter of preference naman. So, if I can recall properly yung pagpasok. Sa Xavier kasi din ako nag-exam. Pagpasok ko ng... Grabe yung kaba. Saan ka dun? Sa may aircon or sa may paypay? Sa may paypay. Aircon ka. Aircon kayo? So, bilog ang mundo. Buti hindi naka-apekto sa kanya. Kasi sanay ka diba sa Init. Ateneo, aircon. First day, naka-polo ako and jacket. Yung kasunod, naka-t-shirt na lang ako. Ang init. Pina-experience sa Grabe. kanila, no, sa mga Atenista. Patry nga natin dyan sa mga Atenista na takers Walang yung tuition canal dito. area. Tapos dun yung mga aircon sa yung mga hindi nakaka-experience ng aircon dun sa aircon. Naka-receive kami ng email, di ba, na para sa ganitong building, magdala po kayo ng electric fan. Sa ganitong building, magdala kayo ng jacket, Jacket, kasi yes. malamig. Ang init. Ilang days ba, attorney, yung 3 Three. days? Tapos, Pero threes. Hindi, Sunday, Wednesday, Wednesday, Sunday, parang ganun. I know, 4 days. Wednesday, 4 Sunday. kami, the last 4 days is Why? kami. Oh, Wednesday, sorry. Sunday, Wednesday, Sunday. I stand correct. Parang ganun. Yeah, Sunday, Wednesday, Sunday, Wednesday. Parang ganun. Oh. Yung first day sobrang kaba. Yung pumipila kayo, tini-check yung bag nyo, baka may magkamali, ganun. So, hanggang papasok ng building, grabe yung kaba, everyone's very silent. Tapos yung alam niyo yung may pause, bakit may Yes! 1 hour pause ng parang pag i-settle na kayo? and I then call 1 it hour- siesta. Akala mo 1 hour lang yun, pero mga 30 minutes na yun. 30 minutes. Oh, 30 minutes. Oh, bakit may ganun? Tapos Yung kaba ko nung bawal first- magbasa, yung kaba ko nung first bawal, day, yes. diba? Nakatulala ka lang for 30 minutes. Ewan ko, ano yun? Ano nga yun, no? Pakalma, no? Paano? Ito pala si ate. May na-proctor ka na pala. Pero feeling ko, quiet time siya for us, pero merong nangyayari behind. Oh, Parang ay, piniprepare yung Tama. yung rooms, yung mga proctors, yung mga yung pinipirmahan Totoo. sa harap. Head count. Parang production. Wala daw sabi ni Ate Haya. Because, Sorry, as a proctor pala si Ate Haya. Corrected. anong laban mo sa proctor te, nung bar exam? Okay. Pero feeling ko parang I was taking it as a psychological na if at that time hindi mo kaya, pag-exit ka dun. Ganun na, feeling ka na. Last chance. So, last chance you have time, pwede pa mag-exit. So, ayun. Ako, I call it siesta talaga. So, Pa-relax. So, as a tip, attorney, ano yung ginagawa mo at that time na quiet time? First of all, you pray. Of Yun. course, you pray. Yun talaga. Can But do then, why? After nun, you just calm down. Tapos ako personally, sinasabi ko sa sarili ko, I'm from Ateneo. Mataas ang passing rate namin. Baka naman. If it helps you calm down Yes. by thinking of that, You need go the ahead. confidence din eh. You need the Totoo. confidence boost. Pero tinanong mo lang din yan, Atty. Aaron. On my part, ang ginawa ko is, during that time, di ba yung syllabus, minimemorize ko yung syllabus. So, lahat ng feeling kong lalabas, I was trying to recall. Lalabas kaya ito lalabas. Parang, okay, naalala ko pa ba? Ready ba ako? Parang kinakalma ko yung self ko by telling myself that I still memorize everything. Parang ready ako sa exam na to. So, kanya-kanya tayo ng strategy on how you spend your quiet time. Okay. Attorney, di ba first day, I think, political law. Poly and labor. Labor. So, boost yun sa, confidence mo, given na favorite Yes. mo. They say na you should start strong and finish strong. Oo. So buti naman Polylo yung I was really confident sa Polylo. Lalo na nung nakuha na namin yung password, we entered it na, nandun na kami sa exam. First question na bumungad sa akin was one of the questions nung namin sa midterms namin sa Polylo review. So parang okay, I know this. So long story short, I finished early. Yeah. So I had time. Pagtapos mo pwede ka na lumabas eh. So I finished early. Magla-lunch, di ba? Oo. I finished early, nag-lunch, binasa ko yung LMT ng labor. So I had more preparation time for labor. Same goes din sa labor. Medyo mabilis ako natapos. I think I was the first to go out. Oh. Kasing ako if I just may share during my bar review, bar exam, nagdala pa nga ako ng mga yung Codal.
Feeling ko wag na po kayo magdala ng codal. Hindi nyo mababasa yan. Hindi nyo na mababasa. Wala kayong oras, tsaka wala Yeah. kayo sa tamang pag-iisip para magbuklat ng codal. LMT na lang yung dalhin Yes, nyo. tama. Last minute notes. Pero to be fair, Attorney Haron, kaya mo siguro yun ginawa because it was your first time. Pag first time, kasi ako rin nung first time ko, parang kulang na lang yung kwarto ko na yung ganito, diba? Kasi baka nga naman may mabasa pa. Pero, when I took my, Kagiwa bar, yun na, wala na Alam akong mo na, dala. oo. Parang yung utak ko na lang dala ko. At saka yung sariling notes ko na a good 10 pages lang na LMT na ako mismo yung gumawa. So, pag first time mo talaga, Dadali mo yung lahat. codal Yes, sigurista. just to comfort you, para samahan ka sa dulo ng yung laban. Ako lahat ng mga LMT na meron ako dinala ko. Oh, If just you to could recall, Commissioner, meron bang professor kayo sa Ateneo na naging examiner during Kagiwa Bar? Parang dalawa. No? Pinakaswerte ko si Krim. Kasi si Krim, one of the examiners, pwede ba to i-reveal? No? Pwede naman siguro, hindi naman. Na-reveal na eh. Oh. I was confident sa Krim. Kasabi ko, ito siguro yung highest ko. Pero yun yung naging lowest ko sa... Same. I got 79 ata sa Krim. Tingnan mo, 7. So alam nyo na kung anong grade ko! Dahil, 79 na to, lowest. So ka na. Totoo, Attorney Aaron, ang 11% at Tehaya, di ba yung pumasa sa cream? And maraming pumasa that time ng bar na hindi pumasa sa cream. Kaya hirap kami mag-prosec. Pero kasi siguro isa sa examiner, alam mo yung dun na papasok yung sinabi nila na your bar review starts on day 1. Kasi ang mga naaalala ko dun, yung mga recitations namin, si Dean Valiente was my professor for Crim Law 1, Crim Law 2, and Crim Rev. And then naging examiner. Just imagine, I mean, in my case, si Mama Kagaon. Nayakan na ko ayakan na ka Cream 1, Cream 2 na review pa na. Examiner. Nga pakapag-examinera sa cream ka. Di ba katakataon na kanso? Pangayisi yan. Tama. Alam mo, Attorney Haya, parang nahihiya ako dun sa score ko sa Cream Law. Pero ngayong narinig ko si Attorney Haya, Ate Cream 1, Cream 2, Cream Red, nagito eh. Justified. Ano ba? Meaning, napapasang ako dun. Ano pa man ah. Pero alam nyo yung sa bar exam, akala ko talaga Civ ang Highest. ang lowest ko. Okay. Sobrang hirap nung Civ. Nakapag-Rabuya ka, no? Yes, I heard. Hindi, yun na nga. Sabi ko, sana nabasa ko si Rabuya. Oo, tama. Alam mo ba't di ko binasa? Kung may lakad, di ba sabi ko nga meron akong last minute tips for Yes. myself. Like, forecasting ako. Ngayon, nakita ko yung kay Rabuya. Sabi ko, hindi to lalabas sa bar. Pagka-afternoon ng CV na, okay. Saan yung daan palabas? Gusto ko na yung confidence mo na mas piyak kalala ka. So piyang balon ka reviewer kaysa sa review. Rabuya. Ang pakatalino. So, balik kay Attorney Alawi. So, ganun Okay. talaga. Ang mahirap talaga yung Civ. For me, Yes. Pero to be fair, hindi naman tama siguro yung term na lenient yung pag-check, pero naging medyo naging ano nga fair yung- siya sa atin. yes. Kasi reasonable kasi surprising talaga yung exam niya. 'Di ba parang Tama. walang bar ABQ ang tutulong sa Totoo. Walang ABQ ng past bar exams na makakatulong sa Ganon siya Totoo. ka-weird. Kasi kami yung first na morning na civil law, afternoon Civil law. Oo. Yun lang sa Civ portion ng bar exam ako lumabas na medyo kabado. Yung first 2 days, kaya third day si Civ, di ba? First So, 2 valid days, I was talaga a bit, Tehaya yung mga... I was a bit kalma pa nung lumabas. But nung third day, doon na talaga, True. papasaba ako ng bar. Doon nag-sink in lahat na, ano to. Tapos naghanap ako ng validation sa mga kabatch ko na nag-take. Sila din lahat nahirapan. Sabi ko, sige. LTD, imagine. LTD, yes. Parang dinaanan mo lang yun sa law school, di ba? Tapos pag bilang bar exam, huy, barabol! So mga miyato tungkol sa office sa kuan, or wala lahat, anong gagawin, mga Get ganun. technical sa mga questions, no? If Sabi ko nga na parang nung binabasa ko yung LTD questions, yung mga title ng lot titles na numbers, parang nag-zoom na parang due to this mag Hindi ko pa naman inayos yung land titles ko sa review. Di ba?
Kasi walang ang ABQ, Yes. walang bar exam, previous bar exams would tell you na Puro land. maraming lalabas na Yes. LTD. Property ka, land titles. Di ba mas mabigat ang property? So, but Commissioner, when I reached yung remedial exam, medyo bumalik yung confidence ko from that civil. How about you? How's your remedial? Ganun na rin. It was okay din for me. Yung remedial was, lalo na yung I think there's also a portion ng pag-iisip ko na patapos na. Patapos na rin tayo, kalma na. And then just trust in the studies, your studies, everything that you have reviewed for the past 4 years plus your bar review. So dun sa remedial law talaga the exam was fair. Plus secondly, parang okay, I'm at the finish line, so I need to finish strong. Yes. Sa third day talaga, pabalik-balik tayo sa SIV. Pero dun talaga ako medyo, paabot ba 50? So, kung ako, kinabahan ako for the 6 months na paghihintay ng bar result, did you have the same feeling na kinabahan ka rin? Or nandun na naman tayo sa Atenista ako, so inshallah 100%. Pang yun, pampalubag loob yung ganon. Pero oo, kinabahan naman ako. Yung 6 months na nag-aantay tayo, alam mo yung iniisip mo, it's yung first of yung save. Sabi ko, okay, hindi ako abot 50 doon. So may negativity, but I always come back to the fact na I've prepared for this. I've sacrificed so much of my time and my effort, sweat, and even sometimes I've hindi man cried, but I've felt down. Lahat yun ginawa ko all for the sake of going to bar review. All for the sake of taking and passing the bar exam. So I always go back to the fact din na Ateneo. I don't just aim to pass, I aim to top the bar. At the back of my mind din, andun yun. Siyempre, you have to be confident in yourself. Kung magbabar exam ka man lang, wag mong isipin pumasa. Isipin mo na mag-top. Kahit sino man yan, hindi lang sa Ateneo. So, since nag-aim ka mag-top attorney, ako naman, parang yung sinasabi ko na, ginamsis ko ro mga top-notcher, I'm just 10 steps away from them. So, ikaw ba? How many steps away ka from Ano ba yung top of the bar? top 20 tayo, no? Oh. The Ano top yung 20 was parang 86. 86. Parang hindi. 86? Top 10 ata ang 86. Ikaw, I think the top 20 was 84.7, 80, ano. Inilay niyan talaga. so ikaw, 84.6. Hindi. 83.9. Oh, diba? One step away. You could have Kasalanan ng SIV. kasalanan ng LTD na yan. So, after the 6 months of waiting period, waiting game, no, kamusta yung day ng results mo, attorney? Walk us through po. Dramatic din ba siya pag mga kagaya naming taga Mindanao? Pero definitely hindi ka yung first na taga Mindanao. Definitely hindi ka yung first na lawyer sa family nyo, no? Nauna na sa aming mga first cousins, mga magkakapatid na mga magulang, si MP Mikey ang nauna. BBE Because siya. how are you related to him, attorney? First cousin ko, no? yes. Okay. Magkapatid ang mothers namin. Ayun. And then, BBE bar exam siya. So, siya yung Nauna. Kasunod. Pangalawa. Malaking shoutout nga pala kay MP Mikey dahil siya yung naging mentor ko sa law school at sa bar review. Sabay kami nag-aaral. Siya yung tinatanong ko when it comes to subjects na hindi ko masyado get sa ano. Sure. So, quick shoutout lang. Baka gusto ni MP Mikey na Yes, we hope to have mag-guest him. sa next Diba? episode. Malay mo may first MP na tayo sa sa TLP. Inshallah. So yun, saan nga tayo? Okay, results day. Wala both ng parents ko for they had urgent matters. Alam naman natin no na on that day mari-release yung results. Parang in-announce naman nila. So nanood ako ng umaga. Umabot na lang ng lunch, hindi pa rin nila, puro speech. So sabi ko, nakakatamad. Nasa Discord nga pala kami magkakaibigan, nag-uusap. So nakakatamad, maglaro na nga lang tayo. So naglaro kami ng Dota. So wala kayong advanced access like yung sabi nila may access na daw Wala. sa Supreme Court. Fake news. Yung mga, yung mga may relatives sa Supreme Alam ko yung mga Court. Supreme Court relatives Yun. meron ng hearing na. Sila yung mga nauuna. Wala. So yun, nag-Dota kami. Umabot kami ng mga 1 something.
Wala. Biglang may tumatawag na. Ko, ano to? Tapos, habang naglalaro kami, wait lang, pause muna natin. Sabi ko, nakapas ka daw, nakapas. Tapos narinig ng mga kaibigan ko, sumisigaw, wah! Tapos talagang umalis na kami sa laro. Panoorin na natin yung the rest, pero nakapas na ako. Tapos yun, tumawag yung mom ko na umiiyak. Doon lang ako naging emotional, narinig ko siyang umiiyak. Medyo naiyak din ako. Sabi niya, pangarap din ni daddy, ganun-ganun. And then yung dad ko naman, galing at Marawi. Nung narinig niya pumasa ako, dumiretso na rin siyang Cagayan de Oro to come see me. Ganun. Kasi sa Cagayan ka, no? Yeah, sa Cagayan ako nagtago. Sabi ko, wag niyo na akong kulitin. Dito na ako, go on about with your lives. Kasi mas nakaka-pressure kung tanong ng tanong. Sabi ko, sige lang, hayaan niyo na lang muna ako dito. Medyo maaga ako kasi Alonto. So nasa una. So wait, yung mga kalaro mo that time sa Dota, hindi mga barista. Hindi pa. Mga barista. They're also waiting for the results. So tinigil talaga namin yung laro. Hindi namin alam na So, sumigaw ka nag-resume talaga? na. Sumigaw ako, narinig nila lahat. Napaka-opposite nung experience namin. Kasi syempre, siya, A. So, lumabas agad. Oo. Ako na Y, parang, Sa uli. uy, diba? Para mauna yung papel. Sabi, So, may naglaro na ganun lang. pala, naghihintay ng bar result, naglalaro lang. Saka yung maghihintay ka na late ko, di pa ginawa. Why? Diba? Ganun. Of course, no, sa umaga we prayed ganun, but alam mo yung let's just para mawala sa isip natin yung results, come what may. So, since commissioner nag-aral ka undergrad sa Manila, law school ka Manila, after you pass the bar, saan ka nag-work? Manila ba ito? Or where did you seek work? Sa Okay. Manila, sa Mindanao? After passing the bar, nagpahinga ata ako ng mga 2 months, and then nag-submit ako ng mga application sa mga law firm sa Manila. And my first employment as a lawyer dun sa Sarmiento Loriega Law Office in Ortigas, Pasig. Doon ako for 10 months. Medyo full service law firm, corporate and litigation. Na-expose naman ako sa lahat. But for some yung dad ko, he called me. Sabi niya, I want you to go home and help me with administration and sa LGU Marantao. So, naisip ko, okay, Wait. Yes, tatay niya Hanan yung mayor ng LGU Marantao. Oo, Hanan. So, fun fact. mas mapi attorney pa man na ay nga kiugupan na sa mga kwan ka, constituents ka. Actually. Kasi sa law firm, ang trabaho mo dun, ang trabaho namin dun is more on multinational companies, yung mga foreigners, ganun. Masaya naman, but And lalo malaki na din pag ang pay, nanonood ka ng definitely. Suits. Suits. So, nanonood ka ng Suits, parang okay, this is it. Masaya naman. And then, yeah, the pay is okay din naman. Pero, I just can't see myself long term na ganun. So, I accepted the offer ng dad ko na umuwi to help him, which maganda rin naman sa masarap sa pakiramdam knowing that you're serving the constituents din. Your own people. Yes, your own people. So, I don't want it to seem na okay, mayor yung dad ko and then ako parang wala lang. No, I want to serve in my own capacity rin. Na hindi lang dahil anak ako ni ganito. I want to serve the people of Marantao din. I want to show them that I care for them also. Tsaka to be fair mo sa father ni attorney, di ba parang nilagay niya talaga sa pedestal yung Marantao next to talagang papuntang city na rin yung Inshallah. yung mga services na yung mga events nyo, di ba may pailaw pa kayo nung Ramadan? dinadayo. Naging tourist spot. Ayun. Yun din, mabuhay at tamyalangag na talagang an achiever din. Hindi lang yung dad ko, but si Tito Gov, yung lolo ko na si former Gov Mamintal Mike Adjong, and of course, sila Senator Amadumi. And my namesake actually, yung pinakaunang Alauya. Yes. Actually, fun fact, I am the 4th na dapat. Pero siguro nung pinanganak ako, nagmadali sila. Hindi na nila nalagay sa birth cert ko na the 4th na ako na Alauya Alot. Yes. Why? The attorney Alauya. Senator. Senator. Ang gumawa ng MSU ba? Si Amadumi to, Dumukaw. Okay. Yes. So, yun nga din attorney yung nasa isip ko na coming from this line of
great people, great men, no? Kamusta naman yung pressure sa iyo bilang parang mayroon ka bang thought na kailangan I have to achieve this big thing para maging equal ako dun sa mga yun ka-namesake mo? Meron naman, but I don't let it get to me kasi I believe na if I continue to do good work and to serve them, then I think it will speak for itself. Hindi na kailangan pang i-compare ko ang sarili ko sa mga ibang tao. I'll just keep serving them. I'll just keep continuing what I'm doing, and hopefully it will make a lasting impact din sa Bangsamoro. Well, specifically sa Marantao. Yeah. And now sa youth. As to Bangsamoro youth. Na-mention mo na rin yung Bangsamoro. From your post sa Marantao, What? ang next na dun is itong BYC? Yes, Or- after kong maging legal consultant and acting admin sa Marantao, na appoint ako as Recently. BYC commissioner. Ano yung... What is this BYC office? The BYC or the Bangsamoro Youth Commission primarily is the lead commission when it comes to handling youth affairs, policy making, and ensuring that the youth get involved and is an active participant in the Bangsamoro affairs. Lalo na in terms of realizing change in the policies of the Bangsamoro at saka paano sila ma-develop and ma-reach yung potential nila, yes. Shout out kay Chair Nas, sabi niya, we are not striving to make the youth beneficiaries ng BYC, but we want them to be partners of the BYC. Stakeholders. Yes, no? stakeholders. The BYC is the regional equivalent of the NYC, the National Youth Commission. So, Mga bagets ang... So may mga pa-scholarship na rin kayo niya. yes, meron actually. sana more than yung mga pabarangay na events. Di ba kita kalalayaman kasi barangay events, Yes. yung mga kabataan, yung rumbo yung participation Yung nila. basketball, oh. We hope na siguro no mas beyond more than Yes. that level, ma-involve pa sila sa mga better. O kasi if I can recall it right, yung NYC, sila rin yung parang ina-applyan namin for scholarship sa Japan, pupunta Japan, ganyan. Ang napansin ko si BYC more on helping the youth with research, proposals, and yan yung mga seminars, conferences, Yeah, yung model leadership. UN, mga ganun, yes. I'm sure we'll be hearing more kung ano yung mga i-introduce pa niya, ano yung mga gagawin pa niya sa Bangsamoro Youth of Lanao del Sur. So, attorney, before we end this episode, gusto ko munang balikan yung kaninang nasa isip ko na tanong. Do you have any tips for the incoming first-year law students? Kasi I believe when your episode will be aired, mga first week na nila. Okay. Opo. To the first year law students, no? Yes. So my tip would be to keep yourself grounded. And at the same time, always remember the reason why you entered law school. Kasi at the end of the day, it's that reason or it's your will and that reason which will carry you from first year to fourth year to the bar review to the bar exam, and even kahit ngayon na abogado ka na. Kasi law school is not a battle of who is the brightest, who has the biggest IQ, who knows the most things. At some point talagang magkakaroon ng hurdle or magkakaroon ka ng bad recitation, bad grade, Bad days. bad days. You will have bad days in law school. And at the end of the day, magiging labanan ng willpower yung law school. So if you can't, if sa first recit mo pa lang, you're already thinking of giving up, always come back to your why. Always come back to the reason why you entered law school. Kahit ano man yung rason na yun. Kasi yun yung magpo-push forward sa'yo sa first, second, third, fourth year, bar review, bar exam, and even as a lawyer. Totoo yun. Always ground yourself and remember your whys. Yeah. Kasi I have friends who are mga cum laude, magagaling Kayang-kaya yung college. nilang i-survive Yes. ang law school. But then nung nag-law school sila, hindi nila kinaya yung mental aspect ng law school.
Were you working student? Ay, hindi. Limoala, through the support of my parents, kinaya naman na maging full-time. Ako, parang tayo din naman lahat Full-time. mga full-time law students. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kaya nga pag sa office, may mga claimants na nagsasabi na, abogado ka, abogado to. Mga kangudang lagi abogado na. Tips magargina na, kagindi mama sa generation na may to, na sunso parents sami, hindi kami di makakilas sa law school. Unlike kasi kung mga past generations na sila na yung nag-work para mapaaral nila yung sarili nila. Tama. Unlike sa generation natin na yung parents na natin mismo yung nag-effort. Yes. Yan na some parents tano, so mga support loved ones tano para mamasend nila tayo sa law school. Commissioner, it has been a really great conversation po with you. Ang daming tawanan, ang daming Thank you. good talks no along this episode. So Baka itong episode ko lang ang hindi ko pakinggan sa maraming Baka mag-cringe ako. may mga ganyan, attorney. So, thank you so much po, Thank you din, Commissioner, for spending time with us today and for sharing your law journey with us. Do you have anyone to give a shout out to? I would like to give a shout out first off to my wife, si Dr. Aira Shahina Gandamra Birwar, and to my son, si Aman Khalil. And also, shout out na rin sa parents ko, and of course to everyone listening, getting lost here in the Lost Podcast. So thank you also for the invite, and kung meron man part 2, baka Diba? inshallah. I'll always continue. I'll always support the Lost Podcast kasi sobrang nakaka-enjoy pakinggan, lalo na pag nagbibiyahe. Learning different stories, no? Hindi lang linear yung journey ng tao sa law school. Iba-iba talagang aspeto ang malalaman mo at matutunan mo through the Lost Podcast. Okay na yun na promotion, pwede na yun. Ay, crap na lang yun. And that ends our episode with Commissioner Alauya Adyong Alonto. If you enjoyed this episode, don't forget to hit subscribe and leave a comment. Also, please don't forget to tag us on your stories and posts. You can follow us on Facebook, Instagram, and TikTok for daily updates. Thanks for getting lost with us today. We shall see you next time. Bye. Thank you, sir.